May itatanong ako sa iyo na personal pero mahalaga. Paano kung sabihin ko sa iyo na maraming kalalakihan na higit sa 100 anyos ang hindi namamalayan na may isang simpleng hakbang bago ang pagtatalik na tahimik na humahadlang sa kanilang kakayahang makamit at mapanatili ang tigas. At hindi ko lang tinutukoy ang pagtanda, mababang testosterone o anumang nakatagong kondisyong medikal. Ito ay isang bagay na mas banayad at higit sa lahat, isang bagay na kaya mong ayusin. Ang pangalan ko ay Dr. Jose Reyes at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda, ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pagtulong sa mga kalalakihan na makahanap ng natural at epektibong paraan upang maibalik ang kanilang kalusugang sexual at kumpiyansa nang walang mga tableta, pamamaraan o kahihiyan. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kalalakihan na pakiramdam ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw para lamang matuklasan ang mga simpleng katotohanan na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Heto ang katotohanan. Ang tunay na dahilan kung bakit maaaring nahihirapan ka sa pagtayo ng iyong ari ay hindi dahil sa kawalan ng pagnanasa. Kadalasan ito ay tungkol sa kawalan ng paghahanda. Maraming kalalakihan ang sinusubukang umarangkada agad, umaasang sasabay na lang ang kanilang katawan nang hindi muna ginigising ang mga sistema na kumukontrol sa daloy ng dugo, tugon ng mga nerbiyos at kahandaang pisikal. Para kang umaasa na ang iyong sasakyan ay tatakbo ng mabilis sa highway nang hindi man lang isinusuot ang susi. Ngunit sa susunod na ilang minuto, ituturo ko sa iyo ang 3 madali at subok na pamamaraan na maaari mong gamitin ilang sandali bago ang pagtatalik upang natural na mahikayat ang malakas at pangmatagalang pagtayo ng ari. Madalas ay mas matibay pa kaysa sa naranasan mo sa loob ng maraming taon. At samahan mo ako dahil mamaya-maya ibubunyag ko ang isang hindi gaanong kilalang pressure point na nakatulong sa daan-daang pasyente ko na maramdamang mas buhay, mas may kumpiyansa at mas konektado kaysa sa naramdaman nila sa loob ng mga dekada. Ngayon, bago tayo dumako sa mga pamamaraan, kailangan nating talakayin ang isang bagay na bihirang pag-usapan, ngunit ito ang tahimik na dahilan kung bakit napakaraming nakatatandang lalaki ang nahihirapan sa kwarto. Kung hindi mo maiintindihan ang isang bagay na ito, walang paraan, ehersisyo o supplement ang magbibigay sa iyo ng mga resultang hinahanap mo. Ito ay isang nakatagong kondisyon na tinatawag kong pagkamanhid sa estimulasyon. At kung ikaw ay higit sa 60, malaki ang tsansa na nararanasan mo ito nang hindi mo namamalayan. Hayaan mong ipaliwanag ko. 1. Bakit lihim na nahihirapan ang karamihan sa mga lalaking higit 60 sa pagkamanhid sa estimulasyon? Maging tapat tayo. Ito ay hindi isang bagay na kadalasang binabanggit ng mga doktor sa isang karaniwang check-up. Ngunit pagkatapos ng mga dekada ng paggamot sa mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at higit pa, napagtanto ko na ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sila tahimik na nagdurusa ay hindi dahil sa kawalan ng pagnanasa
o kahit mababang testosterone. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang phenomenon na tinatawag kong pagkamanhid sa estimulasyon. Ito ang terminong ginagamit ko para ilarawan kung ano ang nangyayari kapag unti-unting humihinto sa pagtugon ang katawan ng isang lalaki sa mga karaniwang paraan ng pagpukaw ng pagnanasa. Ang haplos ay hindi na kasing kuryente tulad ng dati. Ang mga pantasiya ay hindi na pumipitik ng agarang reaksyon. Maging ang pagiging malapit sa isang taong mahal mo ay hindi na nagsisindi ng apoy tulad ng dati. Nandoon ka, handa ka, ngunit pakiramdam mo ay hindi konektado ang iyong katawan sa iyong isipan. Ang pagkawalang koneksyon, iyon ay lumilikha ng isang masakit na siklo. Maaari mong subukang pilitin ito para lamang mas lalong mabigo. Marahil ay sinisisi mo na ang iyong sarili o iniiwasan na ang pagtatalik. O baka naman nagkukunwari kang hindi ito nangyayari habang tahimik na natatakot na mayroong isang bagay na fundamental na sira sa iyo. Ngunit heto ang kailangan mong marinig. Hindi mo ito kasalanan. Ang katotohanan, habang tayo ay tumatanda, ang daloy ng dugo sa rehiyon ng balakang ay natural na bumababa. Ang mga dulo ng nerbiyos ay maaaring maging hindi nagaanong sensitibo. Ang mga pagbabago sa hormone ay maaaring magbago sa paraan ng pagproseso ng ating utak sa estimulasyon. Nang hindi namamalayan, maraming kalalakihan ang lumalaktaw sa kritikal na warm-up phase na naghahanda sa kanilang katawan at isip para sa pagtatalik. Mula sa pagtayo, bigla silang tumatakbo ng todo at pagkatapos ay nagtataka kung bakit pumapalya ang makina. Kapag kinakausap ko ang aking mga pasyente, madalas kong marinig ang parehong kwento. Dok, gusto ko pa, nararamdaman ko pa ang pagnanasa. Pero pagdating ng pagkakataon, hindi sumasabay ang katawan ko. At tinititigan ko sila sa mata at sinasabi, hindi iyan kabiguan. Iyan ay ang iyong katawan na humihingi ng ibang diskarte. Dahil heto ang magandang balita. Ang pagkamanhid sa estimulasyon ay hindi isang permanenteng kondisyon. Ito ay naaayos. Ang iyong katawan ay mayroon pa ring plano. Kailangan lang nito ng kaunting tulong para maalala ang mga tagubilin. Ang susi ay nasa paghahanda ng iyong sistema sa tamang paraan bago pa man magsimula ang pagtatalik. Iyan mismo ang layunin ng unang pamamaraan na ito. Ito ay simple, praktikal at napaka-epektibo. Sa katunayan, maraming pasyente ko ang nagsasabi na binago nito ang lahat para sa kanila. At tumatagal lamang ito ng 3 hanggang 5 minuto. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito gumagana. 2. Unang pamamaraan. Ang masahe para sa pag-activate ng balakang. Hindi ko malilimutan ang unang beses na itinuro ko ang pamamaraang ito sa isa sa aking mga pasyente, isang 67 taong gulang na lalaki na nagngangalang Roberto na mahigit 40 kataon ng kasal. Dumating siya sa aking opisina na bagsak ang loob, nahihiya at handa nang sumuko sa kanyang buhay sexual. Dr. Reyes, sabi niya, mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko pero ayaw nang makisama ng katawan ko. Sinubukan niya ang mga tableta supplement at maging ang ilang kakaibang aparato na inorder niya online. Walang nagbigay sa kanya ng pangmatagalang solusyon.
Kaya hiniling ko sa kanya na subukan ang isang bagay na iba-isang bagay na mas simple at mas natural. Ipinakita ko sa kanya kung paano gawin ang tinatawag kong masahe para sa pag-activate ng balakang. Ngayon, huwag kang matakot sa pangalan. Hindi ito tungkol sa performance o kasiyahan sa yugtong ito. Ito ay tungkol sa paghahanda. Ito ay tungkol sa paggising sa mga bahagi ng iyong katawan na maaaring natutulog na sa loob ng maraming taon. Ang mga panloob na hita, ang ibabang bahagi ng tiyan, at ang lugar sa pagitan ng bayag at butas ng puwit. Ang rehiyong ito, na kilala bilang perineum, ay isang superhighway ng mga daluyan ng dugo at nerbiyos na mahalaga para sa isang malusog na pagtayo ng ari. Ngunit habang tayo'y tumatanda, maaaring bumagal ang daloy ng dugo, manigas ang mga kalamnan, at kumupas ang pagiging sensitibo. Ang masaheng ito ay tumutulong na baligtarin iyon. Ito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente na gawin: maglaan ng ilang tahimik na minuto. Mas mabuti bago ang pagtatalik, at dahan-dahang masahihin ang mga lugar na ito gamit ang mabagal, matatag at paikot na mga galaw. Huminga ng malalim at pantay habang ginagawa ito. Bigyang pansin ang mga sensasyon sa iyong katawan. Hindi ka nagmamadali o pumipilit ng anuman. Ikaw ay simpleng kumokonekta muli sa iyong katawan at ginigising ang mga sistemang sumusuporta sa pagpukaw ng pagnanasa. At kadalasan, tumutugon ang katawan. Ang pasyenteng iyon si Roberto. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina na may panibagong sigla. Gumana po, sabi niya na may ngiti sa kanyang mukha. Ilang taon ko nang hindi naramdaman ang ganoong kalakas. At ang pinakamaganda, napansin ng asawa ko. Sabi niya mukha raw akong mas may kumpiyansa, mas present. Binago nito ang lahat. Iyan ang kagandahan ng pamamaraang ito. Hindi ito isang gimmick o isang mabilisang lunas. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng nakatutok na atensyon na kailangan nito, na naglalatag ng pundasyon para ito ay gumana sa paraang idinisenyo ito. Ang mga resulta ay maaaring maging hindi kapani-paniwala, ngunit ito ay unang hakbang pa lamang. Dahil kapag isinabay mo ang pisikal na estimulasyong ito sa mas malalim na antas ng panloob na kontrol, isang bagay na kasing simple ng iyong paghinga, maaari kang magbukas ng isang ganap na bagong antas ng lakas at kamalayan. Iyan mismo ang susunod nating tatalakayin. 3. Ikalawang pamamaraan, ang paraan ng sabayang paghinga at paghawak. Mayroong isang koneksyon na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa huli, na ang lahat ang ugnayan sa pagitan ng iyong paghinga at ng iyong pagtayo ng ari. Sa paglipas ng mga taon, nakaupo ako kasama ang hindi mabilang na mga nakatatandang lalaki na bigo at balisa, nagtataka kung bakit hindi na gumagana ang mga bagay tulad ng dati. Matapos alisin ang anumang malalaking problema sa kalusugan, madalas kong tinatanong sila ng isang simpleng tanong: paano ka humihinga kapag kasama mo ang iyong partner? Karaniwan silang nagbibigay sa akin ng nagtatakang tingin. Doon ko ipinakikilala sa kanila ang isang paraan na nakakagulat na makapangyarihan, ang paraan ng sabayang paghinga at paghawak. Hayaan ninyong ikwento ko si Francisco
isang 72 taong gulang na retiradong bumbero na pumunta sa akin. Ang kanyang mga salita ay nananatili sa akin. Pakiramdam ko po ay nakalak ang katawan ko, sabi niya. Para akong masyadong nagsisikap at ang pagsisikap na iyon ay lalong nagpapatigil sa lahat. Tama siya. Masyado siyang nagsisikap. Ang kanyang isip ay nagkukumahog, ang kanyang mga kalamnan ay tensyonado, at ang kanyang paghinga ay mababaw at masikip. Ang pisikal na tensyon na iyon ang pumuputol sa mismong bagay na pinakakailangan niya sirkulasyon, kaya tinuruan ko siyang bagalan ang lahat. Una, pinagsanay ko siyang huminga ng dahan-dahan sa ilong sa bilang na 4. Pagkatapos dahan-dahang magbuga ng hininga sa bibig sa bilang na 6. Ngunit dito nagiging interesante. Habang ginagawa ang ehersisyo sa paghinga na ito, inutusan ko siyang bahagyang higpitan ang kanyang mga kalamnan sa balakang pelvic floor muscles, ang parehong mga kalamnan na ginagamit mo upang pigilan ang daloy ng ihi. Kasabay nito, inilagay niya ang isang kamay sa paligid ng puno ng kanyang ari, hindi para pukawin, kundi para isabay ang paghawak sa paghinga at sa paghigpit ng kalamnan sa balakang. Ang simpleng pamamaraang ito ay gumawa ng isang malaking bagay. Muli nitong ikinonekta ang kanyang isip sa kanyang katawan. Nagbalik ito ng kamalayan sa mga lugar na naramdamang manhid o hanap o hindi konektado. Sa loob ng ilang araw, sinabi sa akin ni Francisco na mas kontrolado niya ang sarili, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Para pong sa wakas, ay tumigil na akong labanan ang sarili ko, sabi niya. Nagsimula na lang dumaloy muli ang lahat. At iyon ang buong punto. Kapag ikaw ay kalmado, present, at nakasink sa iyong katawan, mas malayang dumadaloy ang dugo, mas natural na nabubuo ang pagnanasa, at bumabalik ang kumpiyansa. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng pagtayo ng ari. Ito ay tungkol sa pag-imbita nito. At kapag nagtutulungan na muli ang iyong isip at katawan, mayroon pang isang huling hakbang na maaaring magpalakas sa buong proseso. Isang simpleng galaw, isang maliit at tiyak na pagpindot sa tamang lugar na maaaring mag-trigger sa pinakamalalim na sexual na reflexes ng iyong katawan. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabi na halos agad nitong binabago ang lahat. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito. 4. Ikatlong pamamaraan. Ang pag-activate ng susing pressure point. Ang susunod na pamamaraang ito ay isa sa mga nakakagulat sa halos bawat lalaking pinagbabahagian ko nito. Ito ay simple, hindi halata at halos hindi kapani-paniwalang epektibo, lalo na para sa mga lalaking higit sa 100 na pakiramdam ay nakalimutan na ng kanilang katawan kung paano tumugon. Mayroon akong mga pasyente na nagtataas ng kilay sa pag-aalinlangan noong una ko itong inilarawan, ngunit kapag sinubukan na nila ito, nagliliwanag ang kanilang mga mata. Bakit walang nagsabi sa akin nito? Maraming taon na ang nakalipas, tanong nila. At sa totoo lang, minsan ay tinatanong ko rin ang aking sarili. Ito ang paraan ng pag-activate ng susing pressure point, isang pamamaraan na tumututok sa isang partikular na lugar sa likod ng bayag sa pagitan ng mga itlog at ng butas ng puwit. Maaaring kakaiba ito pakinggan, ngunit ang rehiyong ito
Ang perineum ay puno ng mga dulo ng nerbiyos na direktang kumukonekta sa iyong pelvic floor at mga sexual na reflexes. Kapag dahan-dahang pinasigla, maaari nitong bigyan ng senyales ang iyong katawan na buksan ang mga pintuan na nagpapadala ng mas maraming dugo, mas maraming sensasyon, at mas maraming enerhiya kung saan ito pinakamahalaga. Hayaan mong ikwento ko si Miguel. Siya ay 74 malusog at aktibo ngunit labis na bigo. Nararamdaman ko ang pagnanasa, sabi niya sa akin. Pero parang hindi kayang tapusin ng katawan ko ang trabaho. Ipinakilala ko sa kanya ang pamamaraan ng pressure point na ito. At sa loob ng ilang pagsubok, naramdaman niya ang isang kahanga-hangang pagbabago. Heto kung paano ito ginagawa. Gamit ang dalawang daliri, dahan-dahang itap o lagyan ng ritmikong presyon ang perineum sa loob ng mga 30 hanggang 60 segundo. Hindi ito dapat maging matindi, isang matatag at may kamalayang pagpindot lamang. Habang ginagawa mo ito, ipagpatuloy ang dahan-dahang paghinga at hayaang mag-relax ang iyong katawan. Ang iyong ginagawa ay nagpapadala ng direktang mensahe sa iyong nervous system, ginigising ang isang bahagi ng iyong sexual na tugon na maaaring natutulog na sa loob ng maraming taon. Maraming lalaki ang naglalarawan ng biglaang pakiramdam ng init, isang parang nangingitim na sensasyon o kahit isang unti-unting pagtigas bago pa man magsimula ang anupaman. Iyon ang katawan na nagsasabing, naaalala ko ito. Alam ko ang gagawin. Kinalaunan ay sinabi sa akin ni Miguel na may malaking ngiti para pong may nag-flip ng switch sa loob ko. At iyon mismo ang punto. Ang maliit na pagkilos na ito ay maaaring magbukas ng lahat kapag ginawa sa tamang sandali at sa tamang paraan. Ngunit wala sa mga pamamaraang ito ang tunay na gagana maliban kung handa kang mag-commit sa mga ito. Kailangan mo ng isang simple at malinaw na landas na maaari mong sundin hindi lang isang beses, kundi bilang bahagi ng isang bagong routine. Iyan mismo ang ibabahagi ko sa iyo sa susunod. 5. Ano ang susunod na gagawin? Ang iyong plano ng pagkilos. Ngayong naiintindihan mo na kung ano talaga ang nangyayari sa iyong katawan at natutunan mo na ang mga pamamaraan upang hikayatin ang mas malakas at mas maasahang pagtayo ng ari-oras na para pagsama-samahin ang lahat sa isang simpleng plano na talagang masusundan mo. Dahil ang kaalaman lamang ay hindi nagbabago ng buhay, ang pagkilos ang gumagawa nito. At maniwala ka sa akin, nakita ko nang magbago ang mga buhay. Isa sa aking matagal ng pasyente, isang Ginoo na nagngangalang Gerardo ay 69 taong gulang noong una siyang lumapit sa akin. Siya ay tahimik, halos mailap. Makikita mo sa kanyang mga mata na nawalan na siya ng pag-asa. Sinubukan niya ang mga tableta at lahat ng mga gadget. Walang tumagal. Ngunit ang talagang nagpabago sa kanya ay hindi isang reseta. Ito ay isang pang-araw-araw na gawain, isang hanay ng mga simpleng gawi na dahan-dahang gumising sa koneksyon sa pagitan ng kanyang isip, kanyang katawan, at kanyang pagkalalaki. Kaya heto ang planong ibinigay ko sa kanya at ang ibinibigay ko rin sa iyo ngayon. Isang simpleng 3 hakbang na pagsasanay. Hakbang 1. Simulan ang iyong araw ng may kamalayan.
Bago ka pa man bumangon sa kama, huminga ng ilang malalim at magkaroon ng sandali ng tahimik na pagninilay. Bahagyang higpitan at pakawalan ang iyong mga kalamnan sa balakang pelvic floor muscles ng 10 na beses para lang muling kumonekta sa sentro ng iyong lakas. 1 minuto lang ito, hakbang 2, bago ang pagtatalik. Ihanda ang iyong katawan. Gamitin ang masahe para sa pag-activate ng balakang upang painitin ang sirkulasyon. Pagkatapos lumipat sa paraan ng sabayang paghinga at paghawak upang ihanay ang iyong isip at katawan. Sa huli, gamitin ang pag-activate ng susing pressure point upang gisingin ang iyong reflex sa pagnanasa. Ang buong rutine na ito ay tumatagal ng wala pang 10 minuto, ngunit maaari itong gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng kabiguan at katuparan. Hakbang 3. Maging consistent. Huwag itong gawin ng 1 beses lang at umasa ng himala. Ang iyong katawan ay umuunlad sa ritmo. Tulad ng pagsasanay ng kalamnan sa gym, ang iyong tugon sa pagnanasa ay lumalakas sa regular at banayad na pagsasanay. Gawin itong magaan, gawin itong tapat. Hindi mo hinahabol ang pagiging perpekto. Binubuo mo muli ang kumpiyansa. Sinunod ni Gerardo ang planong ito sa loob ng 3 linggo. Isang araw, pumasok siya sa aking opisina, umupo at ngumiti sa paraang hindi ko pa nakikita dati. Gumana po, sabi niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong muli ang sarili ko. At ang asawa ko, dagdag niya, napansin niya. Hindi lang sa kwarto, kundi sa kung paano ko dalhin ang aking sarili. At iyan ang tunay na kapangyarihan ng planong ito. Hindi lang ito tungkol sa pagtayo ng ari, ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa isang bahagi ng iyong sarili na maaaring naramdaman mong nawala na. Ngunit bago tayo magtapos, may isang huling mensahe akong kailangan mong marinig. Dahil ang paglalakbay na ito ay higit pa sa biyolohiya. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, pagpapalagayang loob, at kung ano talaga ang kahulugan ng pagiging isang lalaki sa yugtong ito ng buhay. 6. Pangwakas na kaisipan. Ang nararapat marinig ng bawat lalaking higit sa isiktinta. Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mahigit 3 dekada ng pagtatrabaho sa mga kalalakihang higit sa 50, ito iyon, hindi ka sira, hindi ka lampas sa iyong kalakasan, hindi ka isang kabiguan dahil lamang kailangan ng iyong katawan ng ibang bagay kaysa noong 30 pa ka. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay nangangahulugang pag-a-adjust, pag-e-evolve at pag-aaral kung paano alagaan ang iyong sarili sa mga paraan na tunay na sumusuporta sa lalaking kinalalagyan mo ngayon. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lang teorya. Ito ay mga tunay na pamamaraan na itinuro ko sa aking klinika na may mga tunay na kwento ng pagbabago na aking nasaksihan mismo. Ang lahat ng ito ay nakaugat sa isang bagay na mas malalim pa sa biyolohiya, nakaugat ito sa dignidad. Dahil bawat lalaki, anuman ang kanyang edad, ay karapat-dapat na makaramdam ng lakas koneksyon at kumpiyansa sa sarili niyang katawan. Nagsimula tayo
sa pagharap sa nakatagong issue na kinakaharap ng napakaraming lalaki, ang pagkamanhid sa estimulasyon, ang unti-unting pagkawala ng tugon, ang lumalaking agwat sa pagitan ng pagnanasa at performance. Ngunit ngayon, nauunawaan mo na hindi iyon ang katapusan. Ito ay isang mensahe mula sa iyong katawan na humihingi ng mas mahusay na diskarte. At binigyan kita ng 3 makapangyarihang kasangkapan, ang masahe para sa pag-activate ng balakang, para gisingin ang sirkulasyon, ang paraan ng sabayang paghinga at paghawak para ihanay ang iyong nervous system at patatagin ang iyong pagnanasa, ang pag-activate ng susing pressure point para muling gisingin ang iyong natural na sexual na reflexes. Hindi ito mga magic trick. Ito ay mga kasangkapan na kapag ginamit ng may pasensya at presensya ay makakatulong na muling buuin ang iyong kumpiyansa mula sa loob. Nakita ko ang mga kasangkapang ito na muling bumuhay ng mga relasyon, muling nagpaalab ng pagnanasa, at higit sa lahat, nagpanumbalik sa pakiramdam ng isang lalaki sa kanyang sarili. Nakita ko rin ang kabaligtaran, mga lalaking sumusuko na naniniwala sa kasinungalingan na huli na ang lahat, at dinudurog nito ang aking puso dahil napakarami pang posible para sa iyo. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo sa iyong sariling balat. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinitingnan ang iyong partner, kung paano mo dinadala ang iyong sarili, at kung paano ka pumapasok sa isang silid na alam mong hindi ka sumuko sa iyong sarili. Heto ang aking aral sa buhay para sa iyo. Ginugol mo ang isang buong buhay sa pag-aalaga sa iba, sa pagbibigay, sa pagsasakripisyo, at sa pagtitiyaga. Ngayon, oras na para alagaan ang iyong sarili. Oras na para bawiin ang inakala mong kinuha ng edad. Oras na para sumulong hindi ng may takot, kundi ng may lakas. Nasa iyo pa rin yan, at ang pinakamaganda ay maaaring parating pa lamang. Kung nakita mong nakakatulong ang mensaheng ito, kung meron akong sinabi ngayon na nagbigay sa iyo ng panibagong pag-asa o tumulong sa iyong maramdamang nakikita ka, hihilingin ko sa iyong gawin ang isang simpleng bagay. Huwag mo itong sarilinin. Ibahagi mo ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid, asawa, o sino mang mahal mo na maaaring tahimik na nahihirapan. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong mahawakan. Gusto kong marinig mismo mula sa iyo. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung aling bahagi nito ang pinakatumatak sa iyo. Ang iyong boses ay mahalaga at ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At panghuli, kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Ang aming misyon ay ipagpatuloy ang mga tapat at nakapagpapasiglang usapan na ito at tulungan ang mga kalalakihan saan man na tumanda ng may kapangyarihan, dignidad at koneksyon. Salamat sa pagsama sa akin sa landas na ito ngayon.